At ngayong araw nga, tayo ay magka-car camping sa isang lake resort sa Cavinti, Laguna. At ngayon nga ay nandito na tayo sa SLEX, and after long hours of driving, narating natin itong itlog ni Kuya. At dyan nga kami kumain, umorder kami ng sinampalukan at pritong itik. And after nyan, dire-diretso na ulit kami hanggang sa marating namin itong lugar na to na may napakagandang view. And after ilang minutes pa, ay narating na nga namin itong Shandaba Lake Resort. At dito tayo magka-car camping. At pagpasok nga natin dito ay meron silang registration area kung saan dyan tayo mag-register. And after nun, tayo ay papasok na sa loob. So ito yung entrada, bungad pa lang makikita nyo na yung ganda ng lugar, napaka-relaxing. So matarag po yan na ahon, and after nyan, tayo ay makakarating na doon sa mismong location kung saan tayo mag-camp. Okay? So ito yung lugar nila. So pagpasok nyo dyan, si Kuya, tatanungin ka kung car camping, magka-camping ka lang or glamping. So dahil car camping tayo, dito tayo sa side na to. At ito nga yung napili naming location, yung mismong taas na to. Okay? So ito yung entrada ng Shandaba Lake Resort na to. At ayan, makikita nyo kung gaano kaganda yung lugar. Napaka-relaxing. So dito sa part na to, dito yung mga nag-glamping. And on the other side naman, nandito naman yung mga nagka-camping. Ayan, kung makikita nyo sa baba, flat view yung lugar na yan sa tabi ng lake mismo. Kaya napakagandang mag-relax, mag-unwind. Perfect for the family camping, sa mga barkada. Bawal lang dito ang masyadong maingay para relaxing lang yung ambience. At dito nga kami sa spot na to, nagtayo ng aming tent. So ngayon, let's go at mag-set up na tayo. And after nga ng ilang minutong pagsiset up, ito na yung setup natin. So nandito sa gilid yung kotse natin para madali lang kunin yung gamit. Naglagay din tayo ng tarp para meron pa rin tayong lilim kapag sobrang tirik ng araw. At ito nga yung ating view. Every time nagigising tayo tuwing umaga, ayan yung makikita nating view. Sobrang ganda ng view dito sa park na to. And yun nga, dahil napagod kami sa pagsisetup at sa biyahe, nagmerienda muna kami. Ayan, so kakain lang muna kami dyan. At habang pinagmamasadan yung napakagandang scenery na yan. And after nga ng ilang minuto, dahil nabusog kami muna ay nahiga. At kami ay nakatulog, no? Dahil sa napaka-relaxing na ambience sa lugar na to. At nung gabi na, ito naman yung aming setup. Naglagay na lang kami dyan ng string lights dahil meron ng ilaw na nakaset sa part na yan. Kaya nakalibre na kami ng ilaw paggabi. At first morning, on the second day, ito na yung ating view. Alright, napakaganda at napaka-relaxing. Imagine every time gigising ka, ganyan yung view mo. Napakasarap sa feeling. And syempre, magluluto na tayo ng ating breakfast. Ayan, at prepare ko na nga dito yung ating kanin. Yung sobra nating kanin ng gabi ay sasangagin ko. Ayan. So marami din pala ditong mga duck na gumagala. So wag nyo iwan basta-basta yung pagkain katulad ng ginawa ko. Ayan. At nauna pa nga siyang kumain sa akin. At tuloy-tuloy na tayo. Mag-prepare na tayo ng breakfast natin. At ito na nga, yung ating breakfast. Ayan, nagluto lang tayo ng simpleng breakfast lang. Spam, itlog, tsaka sinangag. Of course, with a beautiful view. Ayan. Let's go! Tayo ay kumain na ng ating napakasarap na breakfast.
At habang kami nga ay kumakain, naisipan namin na dun kami kumain ng prutas sa tabi mismo ng lake after namin kumain. At ito nga yung ginawa namin, dinala lang namin yung upuan dun mismo sa tabi ng lake, pati yung prutas, habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin na yan. Perfect dahil napakaganda ng weather, may lilim ng puno, sobrang nakaka-unwind yung moment na yon. At ito lang yung ginawa namin maghapon, nag-relax lang kami, yung wife ko patulog-tulog lang yan sa Gedli. Ako naman, kunyari, nagbabasa pero hindi ko naman talaga naiintindihan yung aking binabasa. Pero okay lang yan, nandito tayo para mag-enjoy at mag-relax habang umiinom ng tsaa. At ito naman yung ating third day. So dahil halos pauwi na tayo, i-maximize na lang natin yung oras, i-enjoy na lang natin yung every moment habang pinagmamasdan itong napakagandang tanawin na ito. So perfect dahil hindi umulan during our stay dito. May ambon-ambon lang sa gabi pero hindi naman siya natutuloy. Nakakadagdag lang siya ng lamig sa gabi, which is perfect para mas masarap yung ating tulog. So ito na, sa third day, i-prepare na natin yung ating simpleng breakfast. Nagluto lang tayo ng hotdog. Ayan, may palaman lang na cheese at simpleng tsokolate lang. So ayan, prepare na natin yung ating breakfast. At habang ako ay nagpe-prepare ng breakfast, yung wife ko naman, ayun lang. Paduyan-duyan lang siya. Chill-chill lang siya sa duyan na yan. Habang ulit, ayan, pinagmamasdan yung napakagandang mga tanawin na to. So, after ko nga magluto, doon ulit kami nagpwesto. Diyan ulit kami nag-breakfast habang nagkikwentuhan lang ng kung ano-ano. So, pwede nyo rin niyang gawin, no? Kapag pumunta kayo dito sa tabi ng lake, dyan nyo lang dalhin yung mesa nyo, upuan nyo, at dyan lang kayo magkwentuhan. At ito nga yung lugar na kung saan pwede kayong mag-camping dito sa Sandaba Lake. So, ito yung pinaka-lake view natin. Ayan, so pwede ka mag-kayak dyan. At dito naman sa part na to, pwedeng-pwede, maraming nagmo-motor camp dyan. At itong part na to, mapuno yan. So, perfect for yung sa paghahamok camping. Ayan, hanggang dun yan sa dulo. Hanggang doon yung pwedeng pag-campingan. So, maraming space na pwedeng pag-campingan. At ito nga, nag-prepare na kami para umuwi. Tinanggal na namin yung aming tent. Inayos na namin yung aming gamit. At yun, hopefully nakatulong tong video na ito sa inyo kung gusto nyo maghanap ng relaxing place katulad nito. Thank you!